Hi mga boss! Welcome dito sa ating munting channel. So sa episode natin ngayon mga boss, ipakita ko sa inyo ang ating mga alagang baboy. At the same time, yung electric fence natin mga boss, kung ano yung source nila. So sige, puntahan natin sila mga boss. So dito ngayon mga boss, makikita ninyo meron tayong isang inahin na nanganganak mga boss. So as you can see, meron siyang bagaso mga boss ng palay. So maganda siyang gamitin mga boss. Yan, makikita ninyo, bagaso yan mga boss. So iwan ko lang kung anong term yan sa Tagalog. Dito sa amin sa Mindanao, bagaso yan ng palay. So maganda yan mga boss, no, para sa maiwasan natin yung malangaw na paligid mga boss sa ating mga inahing baboy. So lahat yan sila mga boss, lalo na dito sa ating compartment, mayroon niyang bagaso. So maganda yung season natin ngayon mga boss. Marami tayong mga biik. So yan, kakapanganak pa lang yan mga boss nung nakarang araw. Tapos may nasundan pa na mga baboy natin na nanganak din. So maganda yung breeding season natin ngayon mga boss, no, ng mga piglets. So puntahan natin yung kabila mga boss. So yan, manganganak rin yan mga boss. Next day, manganganak na yan. So yan yung ating electric fence mga boss. So lahat tong mga compartment na ito is meron siyang nakapalibot na wire. So para hindi lalabas yung ating mga baboy. Kahit na nakakawayan lang yan, so understood na mga boss na lalabas talaga yan pag walang wire, kasi hindi bubungguin nila yan pag wala. So since takot na sila sa wire, so iiwas na yan sila mga boss, kahit na isang wire lang yan mga boss. And speaking of wire mga boss, naka 12 volts lang yan mga boss, so hindi naman nakakamatay. So yan, kita ninyo mga boss, oh, relax na relax yung ating mga inahin mga boss. So makikita ninyo mga boss, simpleng compartment lang, hindi mabasa dahil yan sa palay mga boss, yung bagaso. Okay, so hindi rin siya maamoy mga boss. So ang nangyari dito, maganda yung cooling system ng ating kulungan mga boss, no? Kasi open talaga siya mga boss. Open, mabilis makalabas yung hangin, in out. So ang cooling system ng ating kulungan maganda talaga. Okay, so makita naman ninyo mga boss, napaka aliwalas, no? Kahit na sobrang init ngayon mga boss, sa totoo lang dito sa amin, napakainit talaga. So maganda na hindi masyadong kulong yung ating mga design, no, ng ating kulungan. So yan, makikita ninyo yung ating mga biik. Yan yung mga papalaki natin mga boss para next batch ng ating anay or inahing baboy. Yan, so kinuha natin yan doon sa ating isang inahin mga boss na maganda mag-alaga ng mga baboy niya or ng mga biik niya. So doon tayo kumuha ng maging susunod, no, na palakihin. So yan, dyan naman mga boss, next batch natin yan na i-release. So ito, makikita ninyo, yan yung ating source mga boss. Yan yung ating electric fence energizer. 12 volts lang yan mga boss. So nakakonekta yan doon sa ating direct power supply, no? Hindi yan solar mga boss, ha? So maraming mabibili niyan mga boss doon sa Shopee or Lazada. I-search nyo lang electric fence energizer. So yan mga boss. So maganda, no? Maganda yung electric fence mga boss pag nasanay na yung mga baboy ninyo, lalo na pag plano niyo mag-inahin mga boss. Maganda talaga pag may electric fence. Kasi nga yung mga baboy natin hindi wild mga boss. Pag meron siyang kulungan, doon lang talaga siya kasi nasanay yung utak niya mga boss na pag may wire, so may konting kurot talaga yun. So hindi niya bubungguin mga boss, kasi na-compare namin dati pag wala talagang wire, puros kawayan lang, so malaki yung possibility mga boss, no, na tatalon siya.
So tingnan ninyo mga boss yung kulungan natin, no? So, simple na kulungan, walang fancy na design. Okay, so ang importante lang dyan mga boss, ang ventilation niya mga boss. Dapat yung hangin mabilis makalabas, mabilis makapasok, lalo na ngayon mga boss, sobrang init talaga yan. And isa rin sa mga tip natin mga boss, iwasan ninyo yung mga maraming tao na pupunta sa pabuyan ninyo mga boss, hindi yan recommended. So iwasan nyo mga boss na maraming tao na pupunta, lalo na pag malayo sila mga boss, yung nasa ibang lugar, kasi nga baka may sakit ba, hindi natin maiwasan. So yun yung pinaka magandang iwasan natin mga boss, yung maraming tao, lalo na dito sa probinsya mga boss, mahilig sila tumingin ng mga baboy, no? So i-discourage natin yan mga boss, kasi mahirap na mga boss, madali tayo ng sakit, no? So isa rin yan sa reason mga boss na ginawa namin dito, na naging successful, no? Hindi naman sobrang successful, pero matuturing na natin na success yung ating pagbababuyan dahil sa ganun na discipline natin sa pagpapasok ng tao. So yan mga boss, maganda yung mga dalagitan natin mga boss, no? By March this year, pwede na yung kastahan mga boss. So yan ang ating mga next breed na inahin. So nag-umpisa lang tayo mga boss, no? Sa hindi pa nakasubaybay sa atin sa isang inahing baboy mga boss. Nakikita niyo yung maitim na yan, yan yung dyan tayo nag-umpisa mga boss. Yan yung ating pinagmulan ng isang inahin, tapos yun na, dumami na sila ng dumami. At ito naman yung ating OG, yan ang OG natin na barako, na yan yung source din ng ating mga biik mga boss. Diyan tayo nagpapakasta, kasi mahirap mga boss pag wala kang barako, kasi nga pag naghihit yung inahin mo, or sa Bisaya pa nangulag, no? Dapat kasta ka agad mga boss pag mayroon ng mga signs, para hindi sayang yung time, no? Kasi ang next na pakasta niyan mga boss, after na naman 21 days or more, no? Sayang yung time. So dapat may barako ka talaga mga boss. Kung wala naman, nag-uumpisa pa lang, mayroon namang mga kapitbahay siguro. So may mga rashes siya mga boss, no? Kasi nga makati yung katawan niya. So ginakuha niya mga boss, ginabagnos niya, no? Ginahid-hid sa lupa or sa kahoy. So maganda yung pwesto ng ating barako, nasa ilalim ng kahoy yan. So maganda rin yan para sa cooling niya. So hindi rin mainit mga boss. So iwasan natin yung sobrang init mga boss para sa ating mga hayop, kasi baka ma-stroke sila mga boss. Meron ding stroke ang hayop mga boss, mahirap din yan. So yun ang update natin ngayon mga boss, no? Sa ating mga alagang baboy. So kayo rin mga boss, kaya nyo yan. Yung setup natin, kayang-kaya nyo rin yan mga boss. Mag-umpisa lang kayo sa maliit mga boss, kahit na isang inahin lang, no? Mag-umpisa kayo sa maliit, at for sure mga boss, matututo kayo. At as time goes by mga boss, marami na kayong inahin. Hindi nyo nang malalaman mga boss, matututo kang magbababuyan sa pagdating ng panahon, no? Kasi process nga yung hinahanap natin mga boss. Maniwala ka lang mga boss na mayroon talagang process. Hindi natin alam kung sinong nagpa-process niyan, pero mayroon talaga. So sa process tayo matututo. So yun lang mga boss, no? Salamat sa pagsubaybay sa ating channel, no? At hopefully nakasubscribe na kayo, kasi para ma-inspire tayo na gumawa pa ng content na ganito mga boss. Sige, see you sa ating next video. Peace out!